Di ba? Kaya mo siya nagiging kasiyahan kasi naiintindihan mo, naunawaan mo, natututunan mo yung kautusan ng Panginoon. Pero saan mo makukuha yun? Kung hindi ka dumadalo ng araw ng pagkakatipon upang makasama ka sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tamad ka nga magbasa ng Biblia. Kahit ngayon ako magpa-raise ng sino sa inyo ang merong dedikasyon? Araw-araw na kahit 2 minuto ay nakapagbabasa ng Biblia. Araw-araw ba nagbabasa tayo ng Biblia? Amen. Good. Meron, no? Ba't isa lang ang amen? Ibig sabihin yung iba, hindi araw-araw nagbabasa ng Biblia. Pero kung lagi tayo tuwing unang araw ng San Linggo to, kung di man tayo nagbabasa ng Biblia, ay nakakakinig tayo ng mga kautusan ng Panginoon at ito'y nagiging kaligayahan natin na mapakinggan at ito'y binubulay-bulay natin ngayong araw upang ito'y ating puso. Diba? May epekto ba? Meron. May epekto sa'yo. Diba? Diba? Ang isang talata na mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at ang aking sinusupit baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itagpo. Diba? Epektado ka dyan? Nangangaral ka sa iba, aral ka ng aral, ikaw nga hindi ka nagsisimpay. O diba? Ano siya may kaya? Pahiya ka pa. Diba? May epekto ba sa'yo? Meron. Kala lang natin walang epekto. Mahalaga kasi sinihan. Buta na pala. Nanonood na lang ang sini. Nakikita ka ng kapitbahay mo, di ba? Nakikita ng kapitbahay mo na mas mahalaga ang sinihan kaysa sa iglesia ng Panginoon. Ngayon, hikayatin mo siya. Sa palagay mo, tatanggapin ka niya. O sa palagay mo, ano sa palagay mo? Hindi ka tatakwil? Hindi ka niya papahiyain? Ikaw nga nakita ko ng linggo na ando ka, nakapila ka sa sinihan. Diba? Paano kung may tayo? Naka natin yun? So may epekto rin sa atin. Kapag hindi tayo dumadalo ng araw ng pagkakatipon. Kaya nga sabi, kaya nga pili, huwag nating kalilimutan ang ating pagkakatipon at huwag nating tularan yung ugali ng iba. Huwag natin pabayaan to kasi apektado ang Diyos, ang ating relasyon sa Diyos, apektado ang mga tagalabas, apektado ang iglesia ng Panginoon, apektado ang ating pamilya, lalong-lalo na apektado po ang bawat isa sa atin. Ikaw mismo, apektado kapag hindi ka dumadalo ng araw. Sana na sa maikling oras ng ating pag-aaral ng banal na kasulatan, naintindihan natin ngayon ang alagaan ng pagkakatipon. At dapat nating maintindihan na ang pagkakatipon ay hindi natin pababayaan. At dapat nating maintindihan yung original na pagkakasulat, bagamat sila ay nasa critical na kalagayan, ang pagkakatipon ay obligasyon nila sa Diyos. Okay? At dapat maisip natin sa panahon natin ngayon, kahit na hindi kritikal ang ating kalagayan, mas lalo nating obligasyon sa Diyos na tayo po ay huwag tatalilin mo sa ating pagkakatipon. So, meron po kayong katanungan, ating pong ipagdilito. Meron po kayong tanong? Kung wala na po, ay maraming salamat po sa inyong pagkinig. Amen. Meron tayong pitong araw dito. Sa loob ng isang linggo. At sa pitong araw, hindi natin mapalinga na tayo hindi nagkakamali. Kaya pagdating ng linggo, nagkatama-tama tayo, humihingi tayo ng kapatawaran. Kaya assurance natin na tayo patatawarin,
kung hindi naman tayo nakiisa o nakisama. Ha? Matawag ko yun. 7 araw yun. Isang araw lang ako. At tapos, pangalawa, sa 7 araw, aalalahanin natin ang kamatayan ni Kristo. Apo. Paano ngayon natin masasabi na inaalala natin kung hindi naman tayo dumadalo ng linggo? Nga po, dito lang po natin yun magagawa. Sa tuwing unang araw sa linggo sa ating pagkakatipon, yung ating pong pag-ala-ala sa ating pag. Kaya nga po, pag yung hindi tayo dumalo, tinuturing ng Biblia na sila tinuturing sa kanila, Biblia na ito ay sinasadyang kasalanan. Pero mo, critical na nga ang buhay ko. Paglabas ko, habulin na nga ako ni Nero para kuliyaban. Tapos, natatakot lang akong nagpagtipon. Pero turing pa rin ang Diyos sa'yo, sinasadya mo ang iyong pagkakasala dahil obligasyon mo na ikaw ay makipagtipon. Ayun, may mahalagang parte ng pagkakatipon na aalalahanin natin ang Panginoon sa araw na ito. Di ba? Aalalahanin natin. Thank you sa susunod ni kapatid na Mario sa ating